Akala ng iba pare-pareho lang ang phone sa around 10,000 pesos, pero dito madalas nagkakamali ang mga buyer. Kasi sa presyong to may phone na mas tatagal, may mas malakas sa performance at may mas premium gamitin araw-araw. Kaya bago ka mag-check out, mas importante munang malaman kung ano mismo yung mas babagay sa pangangailangan mo. Sa video na to, titingnan natin ang Samsung Galaxy A17 5G na nasa around 8,700 para sa 8GB RAM at 256GB storage. Ang Tecno Spark Slim na nasa around 8,400 para sa 8GB RAM at 256GB storage. At ang dalawang bonus options na pwedeng bumaba sa around 10,000 pesos kapag sale. Ang Samsung Galaxy A37 5G at ang Poco M8 5G. Pero ang mas importanteng tanong ay hindi kung alin ang may mas magandang specs, kundi alin ang pinakabagay sa paraan ng paggamit mo. Yan ang pag-uusapan natin. Okay, kung long-term value ang pinaka-priority mo, dito pumapasok ang Samsung Galaxy A17 5G. Ang highlight nito ay yung 6 years OS at security updates at may 5G support pa. Sa presyo nito, bihira kang makakakita ng ganito kahabang software support. May 50 megapixel camera din na may OIS kaya mas stable ang videos at mas consistent ang kuha kapag nagre-record. Dagdag pa rito ang Super AMOLED display na mas magandang tingnan kaysa sa typical LCD panel lalo na sa 8K na budget. Pero syempre may kapalit din, notch pa rin ang selfie camera. Hindi naman ito deal breaker para sa karamihan pero kapag gusto mo ng mas modern na front design, mapapansin mo agad ang pagkakaiba. Pero tandaan mo, maraming murang phones pero yung mura na may long-term OS support at 5G, doon mas nagiging interesting ang A17 5G. Pero paano kung hindi longevity ang priority mo? Dito nagiging interesting ang Tecno Spark Slim. Hindi niya sinusubukang maging pinakamalakas o pinakamatagal ang software support. Ang focus niya ay premium experience. Manipis ang katawan na nasa around 5.93mm, may 1.5K AMOLED na may 144Hz. Dagdag pa ang 5,160mAh battery kasama rin ang 45 watts charging. Sa madaling salita, ito yung phone na pwedeng magmukhang mas mahal kaysa sa presyo niya. Kapag araw-araw mong ginagamit sa social media, videos at browsing, malaking bahagi ng experience ang screen at design. At dito malakas ang Spark Slim. Pero may trade-off din. Hindi ito 5G phone. Kaya kung mahalaga sa iyo ang 5G connectivity, ito ang kailangan mong isaalang-alang bago bumili. Kaya dito nagsisimula ang mas importanteng tanong bago ka mag-check out. Mas mahalaga ba sa iyo ang premium feel o performance? Kung performance ang sagot mo, malamang mapupunta ang tingin mo sa Poco M8 5G. Ito ang phone na nakatutok sa performance buyers. May Snapdragon 6 Gen 3 chipset, 120Hz AMOLED at expandable storage hanggang 1TB. Para sa may hilig maglaro o mag-install ng maraming apps at files, malaking bagay ito. Ang downside naman ay wala tong OIS. Kaya kung camera stability ang priority mo, may mas magandang option sa listahang to. Hindi ibig sabihin na pangit ang camera, pero malinaw na hindi camera ang pangunahing dahilan kung bakit ito bibilin. At bago tayo mag-verdict, may bonus option pa. Kapag nakakita ka ng Samsung Galaxy A37 5G na bumaba sa around 10,000 pesos kapag sale, ito agad ang isa sa mga unang phones na titingnan ko. Imagine mo, may Exynos 1480 chipset, eSIM support, 120Hz Super AMOLED display, 50 megapixel camera na may OIS at 6 years software updates. Ito yung klase ng phone na kapag bumaba ang presyo, parang biglang lumipat mula mid-range papuntang budget category. Ang trade-off lang ay kadalasan 128GB variant ang makikita mo sa presyong yan. May 256GB option pero mas mataas ang presyo. Kaya alin nga ba ang pinakasulit? Kung gusto mo ng phone na tatagal ng maraming taon at ayaw mo na agad mag-isip ng upgrade, Samsung Galaxy A17 5G ang pinaka-safe na choice. Kung gusto mo ng premium na design at premium na screen experience sa budget price, Tecno Spark Slim ang pinakamalakas na option. Kung performance muna bago lahat at hindi camera ang priority mo, Poco M8 5G ang unang titingnan ko. At kung makakita ka ng Galaxy A37 5G na bumaba sa around 10,000 pesos, ito ang pinaka-interesting na sale hunter pick sa listahang to. Kasi bihira kang makakakita ng ganitong kombinasyon ng performance, eSIM, camera at software support sa presyong yan. Real talk, ang pinakamagandang phone ay hindi yung pinakamataas na specs. Yung pinakamagandang phone ay yung pinakabagay sa paraan ng paggamit mo. Kaya bago ka bumili, siguraduhin mong alam mo kung ano talaga ang priority mo. Comment mo kung aling phone ang pipiliin mo. Check mo na rin yung link sa description para makita yung latest price at kung may sulit deal ngayon. At kung gusto mo pa ng ganitong buying guide videos, subscribe ka na sa Tech You Know.